Marry me, Amelia. Bulong sa kanya ni Andrew habang magkatabi sila nito sa loob ng simbahan, kung saan idinaraos ang kasal ni Nathan at Emily. I'll be a good father to Ruby. Aalagaan ko kayo pareho. Sa pagkakabanggit ni Andrew sa anak ni Leah, ay lalo siyang nangulila sa kanyang anak. Wala pang isang oras mula nang iwan niya ito sa bahay, kasama ng yaya nito. Mula nang iluwan niya ang kanyang anak, ay ayaw na niyang umalis sa tabi nito. Pinili niyang wag na lang sagutin si Andrew. Mabait ito. At naniniwala siyang magiging mabuting asawa at ama ito. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit palagi niyang tinatanggihan ito. Hinawakan ni Andrew ang kamay niya. It's alright. Maghihintay pa rin ako. It made her feel guilty. Matagal na niyang hinihiling sa sarili na pag-aralang mahalin si Andrew. Ngunit palagi siyang bigo. Yumuko ito at hinagkan ang likod ng palad niya. They had been dating for months, but all he had done was just kiss her hand and her cheeks. Iyon lang ang pinapayagan niyang gawin nito sa kanya. Nabaling ang atensyon niya nang marinig niyang malakas na pagtikhim mula sa likuran niya. Paglingon niya, ay otomatikong huminto ang pag-inog ng mundo niya. Nasa likuran nila si Ryan, at dito nang galing ang pagtikhim. Inaasahan niyang makikita niya rito roon, pero nagulat pa rin siya. Hindi lang niya alam kung gaano na ito katagal doon. Narinig ba nito ang lahat ng sinabi ni Andrew? Hello, Leah. Bati nito sa kanya. Bilang sagot ay tinalikuran niya ito. Wala siyang balak makipag-usap dito. Mula nang palayasin niya ito sa bahay niya, ay pinilit niyang burahin ito sa alaala niya. Ngunit nang isilang niya si Ruby, sumuko siya rito. Paano niya ito makakalimutan kung sa tuwing pagmasdan niya ang mukha ng kanyang anak, ay mukha nito ang nakikita niya. Narinig kaya nito na binanggit ni Andrew si Ruby. Wala siyang balak ipaalam kay Ryan ang tungkol sa anak nila. Kahit ang publiko ay walang alam na may anak sa kanya si Ryan. Alam ng mga ito na anak ni Giovanni si Ruby. Ipinahayag niya ang interview sa kanya noon na nagdadalang tao siya ng huling araw ni Giovanni. Iyon din ang paniniwala ni Andrew. Kailangan niyang magsinungaling, hindi lang upang protektahan ang sarili, kundi pati na ang alaala ni Giovanni at ng pamilya niya. Lalo kang gumanda. Narinig niyang papuri sa kanya ni Ryan. I hate you. Hindi lumilingong asik niya rito. Tumawa ito. The bastard. She angrily thought. Thankfully, Emily began walking the aisle, stopping Ryan from speaking again. Pinagmasdan niya si Emily, na napakaganda sa suot nitong gown at veil. At nakaramdam siya ng inggit. Emily worked for her Park Trust Foundation, and she was a nice woman who deserved all the happiness in the world. Sinulyapan niya si Ryan sa pag-aakala niya na kay Emily rin nakatutok ang atensyon nito. Ngunit nagkamali siya. Nahuli niya itong nakatitig sa kanya. Ngumiti ito. Sapat na iyon upang bahagyang matuliro at mawala siya sa sarili. Hanggang ngayon ay matindi pa rin ang epekto nito sa kanya. What was wrong with her? Napakaraming lalaki ang handang mag-alay ng buhay sa kanya. Ngunit wala siyang maramdaman sa mga ito. Si Ryan, winasak hindi lang ang buhay niya, kundi ang pamilya niya. Pero isang ngiti lang mula rito. Kahit ang pakay ng ngiting iyon ay insultuhin siya, ay sapat na upang mataranta siya at mawala sa wisyo. Napapasong nagbawi agad siya ng tingin. Sapat na iyon upang bumalik ang nangyari sa kanila nito, sa hardin. Nagulo na ang isip niya at namalaya na lang niyang tapos na ang kasal. They went to the reception at the 5-star hotel.
"Do you want to dance?" Andrew asked her while they were watching Emily and Nathan share the first dance as a married couple. Bahagya pa siyang nagitla nang marinig ang boses ni Andrew. Palaging hawak nito ang kamay niya, ngunit nakakalimutan niyang ito ang kasama niya. Ninanakaw ni Ryan ng walang hirap ang atensyon niya, kahit iniiwasan niya itong sulyapan. Alam niyang hindi nito inaalis ang mga mata nito sa kanya. Dulot niya ay mabilis na pagtibok ng puso niya. She nodded and walked with him to the dance floor. The music the band began playing made her gasp. It was the song At Last. Ang kantang pumain lang noon habang nagsasayaw sila ni Ryan. Sa isang surok ng mga mata niya, ay nakita niya ito habang titig na titig sa kanya. Pagtingin niya kay Andrew, nakita niya nakatingin ito sa kanya ng may pag-aalala. "You don't look well," sabi nito. "May dinaramdam ka ba?" "Nahihilo lang ako," sagot niya. "I think I should go get some air." She was thinking of the hotel's garden. Pwede siyang magpahangin doon at kalmahin ang sarili. "I'll go with you." "Ako na lang," tanggi niya. "Gusto kong mapag-isa kahit sandali." Hindi na nagpumilit si Andrew. She was walking in the hallway when a hand suddenly grabbed her. Si Ryan. He pushed her inside the broom closet and locked it, cloaking the room with darkness. Magpupumigla sana siya at sisigaw, ngunit hindi nagawang sumunod ang bibig at katawan niya. Kahit kailan, madaling nakokontrol ni Ryan ang katawan, puso at kaluluwa niya. "Are you sleeping with him?" He demanded to know. "Sino?" Nalilitong tanong ni Leia. "The old man." Galit na sabi ni Ryan. "It's none of your damn business. Answer me." She felt his hand grip her shoulders painfully. "May iba na bang lalaking nakaangkin sa iyo?" Tanong nito. Sa tonong animo nilalamo na matinding selos. Kaya lang, ay nikatiting. Wala itong karapatang magselos. "No, but I wish I had," she cried. "Kung yun lang ang paraan upang mabura na lahat ng alaala na ginawa mo sa akin." He pulled her against him. She felt her breast crush against the muscle in his chest. Then he kissed her, while his hand moved over her silk dress, caressing her backside. Sa umpisa, ay sinasalag niya ang mga kamay nito at iniiwasan niya ang mga labi niya. But Ryan was a great magician. Whenever he was with her, always managing to put her in the trance with not much effort. Maya-maya pa, ay nakalimutan na ni Leia na kailangan niyang tumutol sa ginagawa ni Ryan. Nagpaubaya na siya. At maya-maya pa ay gumanti na siya sa halik at yakap nito. He magically took control of her again. "Please tell me your mind, Leia," he begged, kissing her harder. "Just mine." Ryan only whispered those words, but it sort of awakened her. "Oh God, Leia," horrified, said as her eyes flew open. Somehow, she managed to think and reflect. Ano na naman itong pinapayagan niyang gawin sa kanya ni Ryan? She thoroughly hated him. So what was she doing in his arms inside? Of all places, a broom closet. Was she mad? "Please let me go." Bahagyang naisatinig niya. Bilang tugon, ay siniil nito ng halik ang mga labi niya. Mas mapusok na halik ang iginawad nito sa kanya. Nahalata ba ni Ryan na hindi seryoso ang pagsusumamo niya? At talagang gusto lang niyang magpaalipin na lang dito?
You shouldn't fight happiness. Somebody told her that. Ryan was making her happy at that time. She got to admit. That was the reason she couldn't think straight, and why her whole body was trembling. Trying to forget you is a punishment, Leia, Ryan whispered. And trying to resist him was also a punishment. Say you're mine, he insisted. I'm yours. She sobbed. Amelia, are you there? Nahindik na patingin si Leia sa pintuan ng maliit na silid na kinaroroonan nila habang unti-unting bumukas iyon. Natatarantang bumintaw siya kay Ryan at pinilit ayusin ang gusot ng damit niya at ng buhok niya. Saka pinahid ang pawis sa kanyang mukha. Bumungad sa nabuksang pintuan si Andrew. Amelia, anong ginagawa mo riyan? Rehearsing a dance. Ryan slowly answered. Napahikbi siya bilang tugon. Namayani ang matagal na katahimikan sa kanilang tatlo. Andrew, I'm sorry. Garalgal ang tinig na sabi niya. May malungkot na ngiting sumilay sa mga labi ni Andrew. I've always wanted to make you happy, sabi nito. Alam ko na ngayon ay hindi ko na magagawa iyon, kahit kailan. Sana ay maging masaya ka sa bawat desisyon mo. Pagsak ang mga balikat at humakbang ito palayo. Pumikit siya. What have I done? She whispered. Napakabuti sa kanya ni Andrew. Isa ito sa mga taong hindi niya dapat saktan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Hindi ba siya titigil sa pagpapahiya at pananakit sa kanyang sarili? Wala na ba talaga siyang respeto sa pagkatao niya? You know why you're doing this? Bulong sa kanya ni Ryan, habang inaalis nito ang mga kamay niya sa kanyang mukha. Pinahid pa ng mga daliri nito ang kanyang mga luha. Because you want to belong to me. Kinabukasan, bumangon si Leia mula sa kama nang hindi na iidlip kahit isang saglit. Hindi na niya maalala kung paano niya magawang iwan si Ryan nang nagdaang araw. Umalis siya ng hotel nang hindi man lang nakapagpaalam kina Nathan at Emily. Magdamag siyang inuusig na nangyari sa kanila ni Ryan. Walang tigil na sinusumbatan niya ang sarili sa pagiging mahina sa harap nito. Hanggang ngayon, hindi niya masagot ang tanong niya kung anong mayroon si Ryan at hindi niya ito kayang tanggihan. Because you want to belong to me, naalaala pa niyang sabi nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo para palisin ang isiping iyon. Nang humarap siya sa salamin, ay napangiwi siya. Nang mangitang nangangamulata siya. Suklam na suklam siya kay Ryan. Ngunit sa sandaling mahawakan siya nito, ay nalulusaw ang galit niya rito. Konsolasyon na lang niya na hindi na niya makikita si Ryan. Si Nathan mismo ang nagsabi sa kanya na magtatagal sa Hawaii si Ryan. At mula roon, ay may ibang bansa pa itong tutunguhin upang magtrabaho. Hindi na niya po problemahin kung paano lalabanan ang panunukso sa kanya nito sa sandaling magkita ulit sila. Sana ay tutuhanin na nito ang naipangako nito kay Nathan na hindi na lang ito babalik sa Pilipinas. Wala pa rin siyang balak ipaalam kay Ryan na nagbunga ang minsang pagtatalik nila. Narinig niya ang paghagik-gik ng anak niya habang nakaharap pa rin siya sa salamin at naghahanda sa pagtungo sa opisina niya. Automatikong pinagaan ang pagtawa ng kanyang anak. Ang pakiramdam niya. Hurrying from her bedroom and down the stairs, she found Ruby enjoying a massive breakfast. Nasa tabi nito ang 40 taong gulang na yaya nito. Saglit na nilaro niya ang kanyang anak bago maso yung hinagka nito
at nagpaalam dito. She went out of her townhouse, which she bought last year. Maraming bahay si Giovanni, pero kakaunti lang ang nagtaka na bumili pa rin siya ng panibagong bahay na simple lamang at hindi kalakihan. The house was near the land where Olivia's park would be built. Pinagmasdan niya ang lupa at ang mga estrukturang naitayo na roon. Hindi magtatagal at matutupad na ang pangarap niya para sa yumaong kapatid. Kapos pa ang pera nila, pero alam niyang unti-unting malilikom niya iyon. And the Valentine's Day auction party they were planning would help them. Good morning. Kamuntik na siyang mapatalon habang naglalakad sa harap ng bahay niya. Nang lingunin niya ang bumati sa kanya. Si Ryan. Anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Nataranta agad siya. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya pabalik ng bahay o dediretso na sa kanyang opisina. Hinihintay ka. Again, he was flashing her the most enchanting smile she had seen in her life. Akala ko pupunta ka sa Hawaii. Kandautal pang tanong niya Rino. Mamayang hapon pa ang alis ko. Sumulyap ito sa bahay niya, na parang pang nagpapaimbita. Makikita nito si Ruby sa sandaling makapasok ito sa loob ng bahay niya. Nagsimula na siyang maglakad palayo sa bahay niya. Saan ang punta mo? Tanong nito. Sa opisina. I didn't know that you had a job. I'm still raising funds for the park. Aniya rito. Nakita niyang sinulyapan nito ang ekstruktura ng parke. At hindi nakaligtas sa paningin niya ang bahagyang pagdilim ng mukha nito. Huminto siya nang matiyak niyang sapat na ang distansya mula sa bahay niya. Nagpalingalinga siya. Anong ginagawa mo? Tanong nito. Lumilingon sa kaliwat kanan bago tumawid. Anito? Saka bahagyang tumawa. Nag-aabang ako ng taxi. Nasaan ang sasakyan mo? Ang driver mo? Pinaalis ko na. Sagot niya habang nasa kalye pa rin ang tingin. Hindi ko naman kailangan masyado ang driver. Madalas na sa bahay lang ako, nagtatrabaho. Telepono lang at computer ang kadalasang kailangan ko. Sumulyap ito sa isang mamahaling itim na sasakyan na kanina pang nakasunod sa kanila. Ihahatid na lang kita. Sabi nito bago sininyasan na nagmamaneho ng sasakyan. Minabuti niyang wag nang magtutol, kaysa maisipan pa nito na magyaya at magpumilit na pumasok sa bahay niya. Ugali rin ng yaya niya na ilabas ng bahay at ipasyal si Ruby sa mga oras na iyon. Lumingon ulit ito sa direksyon ng bahay niya habang inalalayan siya sa pagsakay. May nararamdaman ba ito sa bahay niya kaya hindi nito maialis ang tingin doon? Lumulukso ba ang dugo nito kahit hindi nakikita si Ruby? Nagyaya itong mag-almusal nang makasakay na sila ng sasakyan. Mas maganda kung ipagluluto mo ako. Nakangising sabi nito. Kung ipagluluto kita, tatambakan ko ng asin. Yung isang malaking garapon. Malamig na sabi niya. Marahang tumawa ito. Hindi ka seryoso riyan. Siyempre. Maswerte ka pa. Dahil di rat poison ang isa sa hugo sa pagkain mo. Tumawa ulit ito habang nakatitig sa kanya. Hindi na babawasan ang ganda mo kahit galit ka. Kung iniisip mong madadala mo ulit ako sa loob ng isang broom closet, nagkakamali ka. Naiinis na wika niya. No more broom closet for us. Natatawa pa rin sabi nito. Sa susunod na may mangyari ulit sa atin, dadalhin na kita sa kama ko. Tahimik na uli na pinagalitan niya ang sarili nang ipasya niyang wag na lang magkomento sa huling sinabi nito.
She took him to her favorite coffee shop near her office. When he insisted for a breakfast, napagtanto ni Leia na isa iyong pagkakamali. Nang lapitan siya ng manager ng lugar, na kaibigan niya, at kamustahin si Ruby. Nawala sa isip niya ang 2 beses na niyang dinala sa lugar na iyon si Ruby, at nakagiliwan ito ng mga empleyado roon. Sino si Ruby? Tanong ni Ryan, nang iwan sila ng manager. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless for everyone.